guys, so nandito tayo ngayon sa ating first stop, ang Uma Verde Eco Nature Farm. So, ayun, ito yung first stop natin dito sa tatlong pupuntahan natin for today. And ang Uma Verde Eco Nature Farm ay nasa Candelaria, Quezon. So, tara! Una nating pinuntahan ay ang Uma Verde Eco Nature Farm sa Candelaria, Quezon. Ang farm na ito ay nabibilang sa mga LSA or Learning Site for Agriculture. Bukod dito, sila din ay TESDA Accredited Center. Nagsimula ang aming araw sa pakikipanayam kay Engineer Edel Ramos, ang farm owner. Binahagi niya sa amin ang kanyang karanasan sa farming at kung paano sila nagsimula nito. Anya ay gusto niyang maipakita sa mga consumers kung paano nila pinoproduce ang pagkain, paano sila nagpapalaki ng mga hayop, na makita ng mga consumer na organic ang pag-aalaga nila sa mga ito. Ginagamit nila ang dumi ng rabbit at bayo ng mga saging para sa kanilang vermiculture. Gumagamit din sila ng mga natural fermented juices upang ihalo sa pagkain ng mga inaalaga ang hayop at gayon din sa mga halaman na pwedeng paggamitan ito. Isa sa mga pangunahing produkto ng Uma Verde Eco Nature Farm ay ang pagpapalaki ng mga baboy at manok gamit ang organikong pamamaraan. Hindi nila ito pinapakain ng commercially processed feeds, bagkus ay mga gulay at sariwang karne ang pinapakain nila sa mga ito. At dahil organic ang pamamaraan sa pagpapalaki sa mga hayop, hindi ganun kalakas o kabaho ang amoy ng mga dumi nito. Nag-o-offer din ang Uma Verde ng farm tours kung saan maaari ninyong maranasang mapakain ang mga alagang hayop at maaari din nila kayong mabigyan ng tips sa pagsisimula sa pagtatanim. Ang pig pen naman na ito ay isa sa mga breeding grounds ng barako or stag kung tawagin upang magparami ng mga inaalagaang baboy. May mga produkto rin ng Uma Verde Eco Nature Farm na maaari ninyong mabili upang magamit sa inyong pagsisimula sa pagtatanim o backyard farming. Nakarating lang natin sa pangalawang location and we are currently at Yumi's Farm. And so hinihintay lang natin iba nating kasama para makapag-explore tayo sa loob. Ang Yumi's Farm ay matatagpuan sa Tayabas sa lalawigan ng Quezon. Ang dati maliit na farm for organic farming sa paanan ng Bundok Manahaw ay lumago at naging isang farm destination at farm stay. Sa halagang 100 pesos na tinatawag na exchange energy, makikita na ninyo ang ganda at maranasan ng aliwalas na taglay ng Yumi's Farm. Marami din ang nagsasabi na may mabubuting diwata ang nakatira dito, kaya naman ang kadalasang mga hiling ay natutupad sa tamang panahon. Dito kami kumain ng pananghalian sa farm at kitang-kita naman kung gaano ka-fresh at gaano kasarap ang mga inihandang pagkain para sa atin ng Yumi's Farm. Farm to table, all organic. Sa pangunguna ni Miss Alicia Valoria, ang may-ari ng farm, siya ay nagbahagi ng kanyang mga karanasan.
ngayon, walang imposible lalo na kapag kakampi mga kalikasan. Sa farm ay may mga stingless honeybees at ang mga ito ay nagsisilbing mga hardinero sa pamamagitan ng pollination. Maaari rin kayong magpakain ng mga inaalagaang hayop tulad ng rabbit kung saan ay nag-enjoy ang kalahatan. At dahil organic farming sa Yumi's Farm, napakadami na kanilang mga tanim na gulay at iba pang mga halaman. Kami rin ay nagpapasalamat sa kanilang binigay na pasalubong, stingless bee honey at turmeric with ginger powder drink. Welcome po sa Yumi's Farm. Punta po kayo dito. Anytime, pwede po kayong mag-contact sa akin sa FB page ng Yumi's Farm. Matatagpuan po ito sa Barangay Ilayang Bukal, Tayabas City, Quezon. Basta po sabihin niyo lang sa akin kung kailan niyo gusto pumunta dito at ibubuk po namin kayo. Meron lang po tayong exchange energy na 100 pesos. Pero may kasama naman na po yun na welcome tea plus mini snacks para sa inyo. At ipapasyal namin po kayo sa buong farm para ma-enjoy niyo po ang kalikasan. At mag-enjoy din po kayo tiyak sa pagkain na meron kami dito. Bye-bye! Kita po tayo dito! Ang Cortijo de Palsabangon ay matatagpuan sa Pagbilao sa lalawigan ng Quezon. Ito rin na isang fun park and restaurant na siguradong katutuan ng buong pamilya. Busog na ang inyong mga tiyan, busog pa ang inyong mga mata. Ang organic farm na ito ay 5.1 hectares at ipinagmamalaki nila. Ang lahat ng kanilang pananim at alaga ay organic, walang halong kemikal o pesticide. Sila din ay nagtitinda ng punla or seedling para sa mga gustong magsimulang magtanim kahit sa kanilang mga bakuran lamang. Ang bawat punla ay nagkakahalaga ng 75 to 150 pesos bawat isa. Ipapakita namin sa dulo ng video na ito kung ano ang mga binigay at pinili naming mga halaman. Sa pangunguna ni Miss Irene Lurin, ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan at inilibot tayo sa kanilang organic farm. Pinakita din niya sa atin ang mga bahay tulugan para ngayong gabi. Dito na rin kami naghapunan at tingnan nyo naman ang inihanda para sa atin. Ayan, so this is our dinner for tonight. Japanese yakiniku. Shabu-shabu. Kabundukan. Shabu-shabu sa kabundukan. Yes. Yan ang ating cook. Ay. One eternity later. Yan, good morning guys. So dito tayo sa Cortijo de Palsabangon sa Pagbilao. Dito tayo nag-overnight. So, yung iba natin kasama sa loob pa. And ako naman ay gumising ng maaga para maliligo na. And so, dyan tayo nag-stay for the night. Ayun yung Mount Banahaw. Not sure if nakita nyo yun. Pero,
5:30 AM pa lang naman kasi. Kaya sobrang aga pa talaga. Kitang-kita naman kung gaano kaganda ang umaga sa Cortijo de Palsabangon. Ito ang aming breakfast for today. So, ito yung mga grass. Herbs. Herbs. Ulit. Sige lang. Pressure ko lang to. Hi. So, ito yung mga plants or herbs na nakuha namin. Dill. Dalawa-dalawa. Ay, mo yan, girl. Glutarnate. Glutarnate. Protocola. Coca-Cola. At saka Indian snake grass. Para saan gamot yun? para sa mosquito. Hindi, tanglad yun. Gaga, yung kahapon. Oh, pero pwede rin nga siya ano. Ito, para sa Memory enhancer, libido enhancer. libido. What's libido? Parang di alam. Ah! Parang pinasusalan ka na. Libido. Tapos ito, Indian snake grass for cancer, anti-inflammatory, antiviral, blah blah blah. Daming gamit. Alin? So, talaga? Kaya mo Madami siyang gamit. At saka, glutarnate. I-research pa natin more. So, nagdagdag pa kami ng peppermint and citronella. Hindi po yan tanglad, citronella po yan. Yan, so happy. Good morning. Welcome sa Cortijo de Palsabangon. Ang Cortijo de Palsabangon po ay isang restaurant, farm school, and event center. Dito po, meron po kaming organic farming. I-serve po dito sa aming restaurant ay ang aming produce na mga gulay. And nagtitinda rin po kami dito ng mga herbal. At isa po ang Cortijo sa ATI, School for Practical Agriculture. And that's the farm school po ng Organic Agriculture Production, NC2. Meron po kaming restaurant. Open po ito 8 in the morning and until 10 p.m. Wala po kaming entrance. Ang Cortijo po ay merong accommodation. Meron po tayong aircon room. And then meron po tayo din mga bahay kubo. Ang Cortijo de Palsabangon po ay may lawak na 5.1 hectares. Iniimbitahan ko po kayo, farm share po kayo sa Cortijo de Palsabangon.